Ngayon po ay Saturday ng ikalimang linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinaputan nila bago kayo. Kung kayo'y taga sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Ngunit yamang hindi kayo taga sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula sa sanlibutan. Sila'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping nakakahigit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking salita, susunod din sila sa inyong salita. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Paano po ba tayo kinapupuotan ng mundo? Napupuot sa atin ang mundo kung hindi tayo sumusunod at sumang-ayon sa maraming dinidikta ng mundo. Halimbawa, pag umiwas tayo sa grupo ng mga taong walang ibang ginawa kundi ang pagsasatisfy ng kanilang mga craving sa mga bagay sa mundo. Pag hindi ka sumasama sa kanila, maring ituturing kanilang killjoy o taong alien o hindi taga rito sa mundo. Kung talaga pong ganyan, hindi tayo dapat matakot na kapuutan ng mundo. Ano po ba ang maibibigay sa atin ng mundo? Kasayahan, kayamanan, kasalanan, karamdaman, at pagkatapos nito ay kamatayan. At pagkatapos ng kamatayan o kahit sa panahon pa ng ating pagkakasakit, ang mundo ay hindi na mahalaga para sa atin. Ang maging mas mahalaga sa atin ay ang ating pananampalataya at ang ating pag-ibig kay Jesus. Papaano kung wala tayong pananampalataya? Hindi natin iniibig sa Jesus at namumuhay sa kasalanan sa mga panahong tayo ay malakas at nabubuhay pa sa mundo. Ang pananalita ni Jesus sa kanyang mga alagad sa mabuting balita ay nagbubukas din sa ating isipan at sa ating mga mata dahil ito'y nagpapahayag din sa atin ng iniisip at kalooban ni Jesus. Hindi sumasang-ayon at sumusunod ang isip ni Jesus sa mga iniisip ng mundo tulad ng karamihan sa atin na nakakondisyon at nakadepende ang ating isip sa mundo. Ang mga itinuturo ni Jesus ay lagi pong sumasalungat sa mga idinidikta ng mundo at mahirap itong tanggapin sa karamihan sa atin. At bakit? Sa kadahilan ng napaibig na tayo sa mundo na masigit pa kaysa ating pag-ibig kay Jesus. At mapanganib ito. Ano po ba ang mangyayari sa atin kung iniibig natin ang mundo na masigit pa kaysa ating pag-ibig kay Jesus? Ano po ba ang mangyayari sa atin kung ang ating kagalakan at kasayahan ay nakabatay ang lahat sa mundo? Maglalakbay tayo sa buhay na walang bunga at walang laman. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.